Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ang hindi ninyo malalaman ngayon ay maaaring magastos sa inyo ng daan-daang libo sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Ngayong Abril 2026, may isang bagay na nagbago sa SSS at GSIS na hindi halos nabalita sa mainstream media at ang mga pensyonado sa buong Pilipinas ay natutuklasan ito ng huli na kapag wala nang magagawa. Hindi ito isang simpleng pagtaas ng rate. Hindi ito isang maliit na administrative na pagbabago. Ito ay isang kombinasyon ng mga bagong patakaran, mga adjustment sa payout schedule, at isang napakahalagang update tungkol sa 12,000 na benepisyo na marami sa atin ay hindi alam kung paano i-maximize o mas malala, hindi alam na mayroon pala silang karapatang matanggap ito. Ang katotohanan ay ito. Ang gobyerno ay nagpapatupad ng mga pagbabago ng tahimik sa loob ng mga opisyal na circular at memoranda na walang ordinaryong tao ang nagbabasa. At habang kayo ay natutulog ng maayos, ang ilang pensyonado ay natanggap ang kanilang pensyon ng kulang ng hanggang 3,500 sa isang buwan dahil hindi nila alam ang mga bagong patakaran tungkol sa mga deduction at clawback. Ngayon, uupo tayo ng magkasama tulad ng magkaibigan at tatalakayin natin ang lahat, ang maganda, ang masama, at ang mga bagay na kailangan ninyong gawin bago matapos ang buwang ito. Simulan natin sa pinakamalaking tanong na iniisip ng bawat pensyonado ngayon, ano ba talaga ang tinutukoy nating 12,000? Para sa mga miyembro ng SSS, ang 12,000 ay tumutukoy sa pinagsamang halaga ng dalawang bagay, ang inyong regular na buwanang pensyon na maaaring umabot sa 6,000 hanggang 9,000 depende sa inyong contribution history at ang isang espesyal na allowance na tinatawag na 13th month pension adjustment na ngayon ay pinarestructure ng SSS para sa taong 2026. Para naman sa mga miyembro ng GSIS, ang 12,000 ay direktang nauugnay sa pinakabagong implementing rules ng Republic Act 1199, ang Social Security Act of 2018, na ngayon ay may karagdagang interpretation na nakakaapekto sa kung paano kinakalkula ang inyong pension floor. Ipinaliwanag natin ito ng simple. Kung kayo ay isang dating pribadong empleyado na nag-contribute sa SSS nang hindi bababa sa 120 months, ang inyong minimum pension ay dapat na ngayon ay hindi bababa sa 2,000 bawat buwan. Ngunit ang bagong circular ay nagsasabing kung ang inyong computed pension ang kinukuwenta batay sa inyong average monthly salary credit ay mas mababa kaysa sa 2,000, ang SSS ay magbibigay ng supplement para maabot ang floor na iyon. Mukhang magandang balita, tama? Pero narito ang catch, ang supplement na ito ay may kondisyon. Kung kayo ay may iba pang pinagkukunan ng kita na umabot sa isang tiyak na halaga sa isang taon, ang SSS ay may karapatang bawasan ng inyong supplement. At marami sa atin ay hindi alam na ang pagpapadala ng anak sa ibang bansa, kahit personal gift lang iyon, ay maaaring ma-flag ng sistema bilang additional income kung hindi ito maayos na nakadokumento. Para sa mga miyembro ng GSIS naman, lalo na ang mga dating government employee, ang 12,000 na binabanggit ng marami ay may kaugnayan sa basic monthly pension adjustment na naging epektibo noong simula ng taon. Ang GSIS ay nagpatupad ng isang tiered adjustment system kung saan ang mga pensyonado na nag-retire bago ang 2014 ay makakatanggap ng mas mataas na percentage increase kaysa sa mga mas bagong retirees. Ang isang dating guro na nag-retire noong 2009 na may PayTao 500 na pensyon ay maaaring makakita ng pagtaas ng hanggang 1,200 bawat buwan, ngunit kailangan itong ma-verify at ma-process ng tama. Kung hindi kayo nag-submit ng verification documents bago mag-Marso 31, 2026, posible na ang inyong adjustment ay naka-hold pa rin. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamasakit na bahagi, ang mga deduction na biglang lumalabas sa inyong pensyon na parang hindi ninyo inaasahan. Maraming seniors ang tumawag sa aming opisina o nag-comment sa aming channel na nagtatanong,
Bakit ang aking pensyon na 7,200 ay naging 5,900 na lang ngayong Abril? Ang sagot ay karaniwang isa sa tatlong dahilan. Una, ang Medicare o PhilHealth Premium. Simula Enero 2026, ang PhilHealth ay nagpatupad ng revised premium schedule na nakakaapekto sa lahat ng active retirees na may pension income. Kung ang inyong buwanang pensyon ay nasa pagitan ng $5,000 at $10,000, ang inyong PhilHealth deduction ay maaaring umabot sa 300 hanggang 450 bawat buwan. Ito ay automatikong kinakaltas ng SSS o GSIS bago pa man mailabas ang inyong pensyon at maraming pensyonado ang nagulat dahil hindi sila naabisuhan ng personal. Pangalawa, ang SSS loan repayment. Kung kayo ay may outstanding loan sa SSS, kahit na iyon ay galing pa sa inyong active working years noong 10 taon na ang nakakaraan, ang SSS ay may karapatang automatikong bawasan ang inyong pensyon para bayaran ang utang na iyon. At narito ang nakakagulat. Ang interest at penalties ay nagpapatuloy na mag-accrue kahit sa pension years. Ang isang pensyonado mula Batangas na kaming nakilala ay may 15,000 na loan noong 2015 na naging 38,000 na dahil sa naipong interest. At ang 800 bawat buwan ay kinakaltas mula sa kanyang pensyon nang hindi man lang siya abisuhan ng maayos. Ikatlo, ang overpayment clawback. Ito ang pinaka-controversial. Kung natanggap ninyo ang isang mas mataas na pension amount noong nakaraang taon dahil sa isang administrative error ng SSS o GSIS, ang ahensya ay may karapatang bawiin ang labis na bayad sa pamamagitan ng pagbabawas sa inyong kasalukuyang pensyon. Tiyang batas ay nagbibigay sa kanila ng karapatang ito, ngunit ang paraan ng pagpapatupad ay dapat ay maayos, may abiso at may repayment plan na angkop sa inyong kakayahan. Kung kayo ay biglang nagsimulang makatanggap ng mas maliit na pensyon at walang abiso, pumunta agad sa pinakamalapit na SSS or GSIS branch at humingi ng official statement of account. Isa pa sa pinaka-common na reklamo ng aming mga viewers ay ang hindi regular na pagdating ng pensyon. Kailan ba talaga darating ang pensyon ko? Ito ang tanong na palagi naming natatanggap tuwing simula ng buwan. Kaya hayaan ninyong ipaliwanag natin ng malinaw. Para sa SSS pensioners, ang payout schedule ay nakabatay sa huling digit ng inyong SSS number. Kung ang huling digit ay 1 o 2, ang inyong pension ay karaniwang ina-approve para sa release sa pagitan ng ika-1 at ika-5 ng buwan. Kung 3 o 4, ika-6 hanggang ika-10. Kung 5 o 6, ika-11 hanggang ika-15. Kung 7 o 8, ika-16 hanggang ika-20. At kung 9 o 0, ika-21 hanggang katapusan ng buwan. Ngayon, ito ang mahalaga. Ang schedule na ito ay para sa processing at approval, hindi pa ang aktwal na crediting sa inyong account o pagpapalabas sa teller. Magdagdag kayo ng 3 hanggang 5 araw na trabaho para sa aktwal na disbursement, lalo na kung kayo ay gumagamit ng remittance center or rural bank. Para sa GSIS pensioners naman, ang payout ay karaniwang mas predictable dahil direkta itong napupunta sa inyong GSIS e-card or sa inyong designated bank account. Ngunit ngayong Abril 2026, may reported system migration ang GSIS sa kanilang digital disbursement platform na nagdulot ng mga pagkaantala ng hanggang 10 araw sa ilang rehiyon, lalo na sa Visayas at Mindanao. Kung hindi pa kayo nakatanggap ng inyong pensyon sa inaasahang oras, huwag panikahan. Tawagan muna ang GSIS hotline sa 8847-4747 or mag-check sa GSIS Touch mobile app bago pa pumunta sa opisina. Isang mahalagang tip na gusto naming ibahagi, lagi kayong humiling ng official pension certification mula sa inyong ahensya kahit isang beses sa isang taon. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay ng inyong exact monthly pension amount, ang mga deduction, at ang net amount na dapat ninyong matanggap. Ito ang inyong sandata kapag may pagkakaiba ang inyong aktwal na natanggap at ang inyong inaasahan. Ngayon, ang pinakamasayang bahagi ng ating pag-uusap, ang mga benepisyo na marami sa ating mga kababayan ay hindi alam na mayroon pala silang karapatang kunin.
Ito ay tunay na libreng pera na nandoon lang naghihintay sa inyo. Una, ang SSS Pensioners Funeral Benefit. Ito ay isang lump sum na 20,000 na ibinibigay sa pamilya ng isang pensyonado sa kaganapan ng kamatayan. Ngunit narito ang hindi alam ng marami. Kung ang isang pensyonado ay namatay bago pa man maklaim ang kanyang retirement benefit, ang kanyang legal na benepisyaryo ay maaaring mag-claim ng death benefit na maaaring mas mataas kaysa sa funeral benefit. Ang dalawa ay magkaibang benepisyo at maaaring parehong i-claim kung tama ang proseso. Pangalawa, ang GSIS Life Endowment Policy o GSIS Life Insurance. Ang bawat miyembro ng GSIS, habang aktibo pa silang nagtatrabaho, ay automatikong may life insurance coverage. At ito ang nakakagulat. Kahit pagkatapos ng retirement, ang coverage ay nagpapatuloy sa loob ng ilang taon. Ang exact na kondisyon ay depende sa inyong membership tier, ngunit ang karamihan sa mga retirees na nag-contribute ng hindi bababa ng 15 taon ay mayroon pang tiyan na 100,000 hanggang 200,000 na life insurance coverage na karamihan ay hindi nila alam. Ikatlo, ang Calamity Loan Assistance. Kapag may natural disaster sa inyong lugar, bagyo, lindol, baha, parehong SSS at GSIS ay may emergency loan programs na may mas mababang interest at mas mahabang repayment terms kaysa sa regular na loan. Ngunit ang mga programang ito ay karaniwang bukas lamang sa loob ng tiyak na window period pagkatapos ng kalamidad at maraming beses na ang window ay nagsasara ng hindi pa nalalaman ng mga seniors. At ang ikaapat, ang Senior Citizen Discount na maaaring i-apply sa inyong PhilHealth contributions. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga pensyonado na 60 taong gulang pataas ay may karapatang i-discount ang kanilang PhilHealth contributions ng hanggang 20% sa ilang kategorya ng healthcare transactions. Ang problema ay kailangan ninyong aktibong i-apply ito at i-present ang inyong OSCA ID, hindi ito automatiko. Ngayon, pag-usapan natin ang isang topic na pinakakinatatakutan ng ating mga seniors, ang buwis. Kailangan ninyong malaman ang isang mahalagang katotohanan. Sa ilalim ng kasalukuyang Philippine Tax Law, ang SSS at GSIS retirement pensions ay hindi subject sa income tax. Ito ay malinaw na nakasaad sa National Internal Revenue Code at pinatibay ng maraming BIR rulings. Ang inyong 8,000 bawat buwan na SSS pension ay ang inyong 8,000, walang BIR cut, walang withholding tax. Ngunit, at ito ay isang malaking ngunit, kung kayo ay may ibang pinagkukunan ng kita bukod sa inyong pension, tulad ng rental income, negosyo, or freelance work, ang non-pension income na iyon ay maaari pa ring taxable. At kung ang inyong kabuuang annual income, kasama na ang inyong pension plus iba pang kita, ay umabot sa isang tiyak na threshold, maaari kayong obligadong mag-file ng income tax return kahit hindi kayo nagbabayad ng aktwal na buwis. Ang hindi pag-file kung kailangan ay maaaring magdulot ng penalties na maaaring ma-offset sa inyong benepisyo sa hinaharap. May isa pang bagay na kailangan nating banggitin, ang mga regalo o remittances mula sa mga anak sa ibang bansa. Kung kayo ay regular na tumatanggap ng malaking halaga mula sa inyong mga anak sa abroad, ito ay karaniwang hindi taxable sa inyo bilang recipient. Ngunit kung ang halaga ay sobrang laki, nagsasalita tayo ng milyon-milyon sa isang taon, maaaring may estate at donors tax implications para sa nagpapadala. Ito ay isang topic na pinakamabuti na ipag-usap sa isang accountant, lalo na kung ang inyong pamilya ay may malalaking asset. Marami sa inyo ang hindi nagpupunta sa SSS o GSIS office dahil takot kayo sa mahabang pila at sa pagkalito sa proseso. Nauunawaan namin iyon. Kaya naman ibabahagi namin ang mga tips na natutunan ng aming koponan mula sa mga aktwal na pensyonado na nagtagumpay sa kanilang mga transaksyon. Una, pumunta ng Martes o Miyerkules, hindi Lunes o Biyernes. Ang Lunes ay pinakamasikip dahil nagtitipon ang mga tao mula sa weekend.
Ang Biyernes ay palaging maingay dahil gusto ng lahat na matapos bago mag-weekend. Ang Martes at Miyerkules ng umaga, mga alas 9, ay karaniwang pinakamahinahon. Pangalawa, dalhin palagi ang 3 kopya ng lahat ng dokumento. Hindi isang kopya, 3 kopya, ang original plus 2 photocopy. Maraming beses na ang transaksyon ay naantala dahil kulang ang kopya at kailangan pang lumabas para mag-photocopy. Ikatlo, kung kayo ay nahihirapang pumunta ng personal, tandaan na ang SSS ay mayroon ng online na serbisyo sa myss.gov.ph at ang GSIS ay mayroon sa guaps.gsis.gov.ph. Ang ilang transaksyon tulad ng pension verification, loan balance inquiry at contribution inquiry ay maaari nang gawin online. At kung wala kayong computer, ang inyong mga apo ay makakatulong sa inyo gamit ang kanilang cellphone. At ika-4, huwag kayong mahiyang humingi ng supervisor kung ang opisyal na kausap ninyo ay hindi makapagbigay ng malinaw na sagot. Kayo ay may karapatang makipag-usap sa mas mataas na opisyal. Ito ay inyong karapatan bilang isang miyembro na nakapag-contribute ng maraming taon sa sistema. Mga kababayan, ang buhay pagkatapos ng retirement ay dapat maging panahon ng pahinga, ng kasiyahan kasama ang pamilya at ng kapayapaan ng isip. Hindi ito dapat maging panahon ng pagkabalisa tungkol sa pera. Ngunit ang katotohanan ay ang ating sistema ay komplikado at ang mga nagtatrabaho para dito ay hindi laging makapagbigay ng personal na pansin sa bawat isa sa atin. Kaya ang ating responsibilidad ay mag-inform sa ating mga sarili, magtanong ng walang hiya, at tulungan ang ating mga kapwa seniors na hindi pa nakakaalam ng mga bagay na ating tinalakay ngayon. Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa inyong specific na sitwasyon, tungkol sa inyong pension amount, sa inyong deductions, o sa mga benepisyo na maaaring hindi pa ninyo nakukuha, mag-leave ng comment sa ibaba at susubukan naming sagutin ang bawat isa. And kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo, ipakita ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya na seniors din. Dahil ang impormasyong ito ay para sa lahat, hindi lang para sa iilang may koneksyon o may alam. Ito ay para sa bawat Pilipinong nagtagal sa trabaho, nag-contribute sa kanyang bansa, at ngayon ay karapat-dapat sa dignidad at seguridad na pangako ng pamahalaan. Maraming salamat, mga kababayan. Ingat kayo palagi at nawa ang bawat buwan na darating ay magdala ng mas maraming kasiyahan at mas kaunting alalahanin.